Good morning everyone. Welcome po to another video about a simple way to solve the greatest common factor or the greatest common divisor, no? GCF or GCD, pareho lang 'yun. So, ano yung greatest common factor? Common. So, common sa kanilang dalawa. Example number 1, 20 and 30. Ano yung common na pinaka-highest na common nila factor para i-reduce natin, no, to lowest term, no, para parang gawin siyang prime numbers, no? So usually yung pag-solve natin dito is mayroon ding ganito, no? So 20 o 30, di ba? So una, pwede siya ma-divide sa 2, di ba, ang 20. Tapos, pwede rin siya 4, no? Pwede rin siya 5. Pwede rin siya 10. Tapos, pwede rin din siya 20, no? Ganon. So, sa 30, pwede rin siya ma-divide sa 3. Ma-divide din siya sa 5. Tama ba? Okay. Ma-divide siya sa 6. Pwede po siya ma-divide sa 10. Diba? Tapos, 30. Okay? So, yun. So, ano yung common nila dyan? Common. So, mayroon siya 5. So, pwede rin siya. But, ang hinahanap natin is greatest, no? Ito. Yan, greatest. Pinaka-highest, no? So, pinaka-highest, so hindi din sila common yung 20 at saka 30. So, ang greatest common factor natin is common man siya sa dalawa, so 10. Diba? So, ang greatest common factor natin dito is 10. Diba? So, ganon. Ganon ang usual natin isosolve, no? Example, dito na naman tayo sa 42 at saka 63. Okay? So, yung 42, pwede siya ma-divide sa 2. Pwede din siya sa 3. Okay? Pwede siya sa 4. 4, hindi pwede. Pwede siya sa 6. Tama ba? Tapos, pwede siya sa 12 ba? Pwede ba? 24. 12, di pwede sa 24. Okay? So, yung 63, pwede siya sa 3. Pwede siya sa 7. Mali pala, mali. Twenty-one pala, hindi 24, no? Mali. So, 21. Okay, pwede siya. So, dito is 7, tapos 21. Okay? So, makikita natin yan. So, ano yung greatest common factor? So, ang pinaka-highest dito is 21. So, ang GSF natin is 21. Diba? So, i-test natin yan. Example, 42. Yung greatest common factor, yung walang remainder, remainder. Okay? So, 21. So, magkano yan? Answer is 2. So, wala siyang remainder. So, whole number siya, no? Yung isa, 63. Divide 21. So, ano yan? 3. Okay? So, ang answer nimo is whole number. Walang remainder, no? So, yan ang usual natin na pagsosolve ng greatest common factor. How about kung malaki na yung number? Example,
270 and 192. Diba, malaki na yun. Mahirap na, no? Hirap na. So, tuturuan ko kayo na about the technique, no? A simple way. No? Erase muna natin, ha? Dito muna tayo sa maliit lang. No? Mamaya na muna yung malaking number, no? So, dito, okay, so, ito yung technique, no? So, i-divide natin yung 30 sa 20. Okay? So, ano yung kuan dito kanina? 10, no? Yung greatest common factor. Okay? So, divide natin yan. So, 1 to 20. Tapos, minus is 10. Tapos, divide naman natin ulit sa dito sa 20. Okay? So, 20 divide 10. That is 2. No? 2 times 10 is 20. Equals 0. So, pag 0 na siya, so, ang greatest common factor natin is ito. Yan. Yan ang pag 0 na yung answer natin. No? So, ang greatest common factor is 10. Diba? Pareho lang kanina. Okay, dito naman tayo sa kabila. Yung isa na naman. Itong 60, 42 and 63. Divide natin yan. 63 divide 42. Okay, ano yung answer to kanina? Greatest 21, di ba? Sige. Kasi nga, subukan natin dito ha. So, 1. Tapos, 42. Okay, so 2, 1. Okay, so divide natin siya sa 42. Okay, 42 divide 21, that is 2. And then 42. So, ang answer is 0. So, ano yung greatest common factor? 21. Okay? So, dito, same pa rin sila, no? Greatest common factor is 21. So, yan ang one of the technique how to solve the greatest common factor. Okay? Subukan natin yung malalaking number. Okay? Let's do this example. Ito, hindi na yun to pwede sa usual natin na gamit, no? Na technique. Yung kanina, pwede ba ma-divide sa to? So, hindi yan. So, malaki na to. So, 88, 190. Okay, so anong gagawin natin? Yun ang technique natin ngayon, no? Okay? Sige, so isosolve natin. Okay, so yung malaki sa loob. Tapos yung maliit doon sa labas. Okay? So 192, that is 1. Okay, so 1 times 192 is 192. Divide natin is 8. Tapos, magkaan to 6 is 7. Diba? So, divide natin niya sa 192. Okay, so 2. That is 16. 81, 14, 15. Okay. So, 12, that is 6. So, 8, naging 3, 36. Okay, divide natin siya sa ito, 78. Okay? 36, 78. 36 to 78, that is 2. And then 2 times 6 is 12, that is 7. Then 6. Then divide pa natin ng 36. Hanggang ma-0 yung remainder, no? So 36, that is
6. 6 times 6 is 36. So, 0. So, ano yung greatest common factor dito? Greatest common factor is, ito, diba? Ang last na remainder, yan ang greatest common factor. Kasi 0 na siya. Ang greatest common factor, itong last remainder. No? Ang greatest common factor is 6. Subukan natin. 270 divide 6. Okay? 270 divide 6? Hindi. 70 divide 6, so 45. Dito answer is 45. So whole number siya, di ba? Ang 192 divide 6. Ang 192 divide 6. Divide 6. 32. Okay? Yan. So, ito ay prime number na to. So, wala na siyang, hindi na pwede i-reduce na sa in lower term kasi hindi siya pwede ito, pwede mo divide sa 5, ito hindi pwede. Okay? So, yan ang mag-solve. So, ito, try natin yung isa, no? Try natin yung 288 and 6930. So, sa loob yung 6930, 930, tapos 288. Okay? So, 288, that is 2. 16, carry 1. 16, 17, carry 1, that is 5. Okay, so 7. Ito is 8, so 1, and then 1. Okay, so 0. So 4. 4, tapos that is 32, carry 3, 32, 35, carry 3, and then 3, 8, 11. Okay. So 8 and then 1. Okay. So divide natin yan sa ito, 288. 288. Okay, so 18, that is 1. 18. That is 0 and 1. 1. So 8. 108 divided so 5. That is 0, 40, 40 to 90. Okay. Okay, so 190, that is 8 and 1. No? Dito tayo. So, 18 divided by, so ito, 18, reminder niya, divide dyan dito. No? Okay, so, 1. Okay? 18, so 7. So, ano yung greatest common factor? So, ang last remainder, ito, no? 0 yung result. So, ang greatest common factor is 18. So, pwede natin i-divide ito para check natin kung divide 18. Divide 18. Okay? So, check natin para whole number ba siya yung result niya. So, yan, that is 16. Okay? Yung isa, 69, 30 divide 18. So, ang result dyan is, so divide natin 6930 divide 18. So, 385. Okay? So, yan ang one of the way
to solve the greatest common factor. Madali lang. Pag malaki na yung numbers, ayan, so yan ang gagamitin. Okay? So, thank you very much. Please subscribe.